ka-FPS, no? For today's vlog, holiday, August 25. So, nagyaya ako ng meet up sa aking client dito sa Vista Mall, General Trias. Alam ko dito lang din ang daanan sa may Mayor's Drive. So, napag-usapan na namin to kahapon. Hindi lang ako nagpaalam na magbablog ako. Doon na lang sa ano, pag nagkita-kita kami. So, nasa barangay daw sila ngayon kasi nga pinapakuha ko sila ng barangay residency dahil sila ay online business. So, for this vlog, makikipagkita ako to settle the new registration sa 54B. So, gusto nila akong makita, wala namang problema yon. So, syempre, dito naman sa Pilis sa bookkeeping services, basta nasa Cavite ka lang at kaya naman kitang abutin, pupuntahan kita. Walang problema sa akin yon. Kahit na medyo maabala tayo kasi ang trabaho natin is to be honest to all our clients. So, pupuntahan natin siya. So, mamaya i-update ko na lang kayo kapag nandun na ako sa Vista Mall. Kasi wala pa naman sila doon, so maganda-ganda. Makakapag-ikot-ikot pa ako. Oh. Basta natandaan yung maigi, pagka nagbi-business registration kayo, lalo na kung kahit ako o kahit kanino, basta lagi nyo silang hihingan ng certificate of registration. Although hindi nila ako hinihingan, siguradong meron ako kasi pinagandaan ko na yan eh. Certificate of registration at yun lang, kung may resibo sila, pakita nyo yung mga resibo, yun lang. Tapos, bukod doon, syempre hihingi rin kayo ng government ID sa kanila. At least 2. Para malaman yung hindi pineki yung transaction ninyo. Kasi minsan, one ID, pinepeki nila yung mismong ID. Kung dalawa, at least mahirap pekein yun. Pero at least 2. At syempre, kung talagang gusto nyo makasigurado, kung kaya mag-meet up muna. Pero kung masyadong malayo, kahit phone calls lang, meron kang kausap sa kabila, phone call, tapos hihingin mo lang yung pangalan, yun lang. So, doon sa mga sinabi ko, masisecured na legit yung transaction na magagawa ninyo. O, update ko kayo, yun yung Vista Mall, nandun na yun. So, mamaya na lang, maraming salamat. Okay, so nandito na tayo sa Vista Mall. Saan ang parking? Dito yung parking. Ang layo naman. Sir, excuse me, saan ang parking ng mall? Saan ang parking ng mall? Vista Mall. Pwede na dito? Pwede dito, pwede dun sa kabila. Doon na sa kabila. No, thank you, sir. Thank you. Okay, so dito daw. Pwede doon, pwede dito. Wala akong tiwala dyan eh. So dito na lang tayo. Ooh! Dito na lang tayo. Mas safe dito. Oh, good afternoon, mga ka-FBS, no? So ngayon, meron tayong ka-eyeball dito sa... Hindi pa naman siya nag-reply. So, meron tayong ka-eyeball dito sa Vista Mall. So, magsasabi na lang ako after siguro mga 5 minutes na nandito na ako. Ikot-ikot mga sa mall. And then, ang pag-uusapan kasi namin ay tungkol sa new registration. So, gusto nila makipag-eyeball. So, nandito po ako sa parking lot. Sa mga, sa mga nagdududa pa sa akin. So, online business din po ako. Eventually po, nakikipag-meet up po talaga ako. Especially dito sa Cavite. Nag-aayos ako ng motor ko, no? Yan. Nakikipag-eyeball din po ako dito sa Cavite. So, yan. So, ang ano ko po is, ang office ko ay yung bahay ko din. So, dati naman po kaming may opisina. Kaso nga lang, since hindi rin namin siya nagagamit kasi yung ibang kliyente, pupuntahan din namin sa mga bahay-bahay nila. So, we decided na i-abandon na lang yon, tapos is mag-settle na lang kami sa online. Kasi
parang ang laki kasi ng ginagastos namin doon sa mga pa-office tapos malayo din naman kasi sa BIR yung naging office namin. So parang hindi siya worth it ba na bayaran pa ng 6,000 isang buwan. So ngayon, pumunta tayo sa loob. Mainit dito sa labas. So yun lang yung brief story kaya wala akong opisinang may pakilala sa inyo kasi kagaya nyo, online business din po ako at ang pinakabahay ko yun yung opisina ko. So mamaya yun yung i-explain ko sa client kung paano nangyayari yun. So stay tuned. Goodbye. Nga pala ma'am sir, yung palang medyo naka-record po tayo ha. Yung nakikita nyo sa page ko, pero hindi naman siya ilalabas ng lahat. Pero recorded po lahat ng usapan natin. Tapos pagkatapos kung makagawa ng mini vlog na pag-usapan natin na pwedeng namang ilagay sa online, baka madinig lang ng konti yung boses nyo kasi yung mukha, tinatakpan ko hanggat maaari. Para lang, baka kasi, uy, nirecord pala tayo ni Sir. Hindi namin alam yan. O, di ba at least, alam nyo na, kasi ang ang purpose namin, para yung ibang naghahanap, alam niya na legitimate yung napag-uusapan na si Sir pala nagbibigay ng detalye nung at least, may magtitiwala sana sa akin. Good Baka for kung tax. ganito po kasi, ito po yun. Ayan. So nag-aalangan sila na tanggapin yung ganyang... Hindi, yung ganun po kasi sir, kaya not claiming, mga bot kasi yung kausap nyo. Ang gusto nila, bot din sana yung katransact nila. Okay. Kaya sinabihan ko na siya na, ang nasa isip niya kasi, mag-issue ko resibo, issue ng resibo, kuha bayad, issue resibo, kuha bayad. Naubos niya yung 10 booklet, hindi siya nag-file miski isang beses sa tax. Ngayon yung resibong ini-issue mo, isasubmit sa BIR yan eh. Babalik ka na. Diba? Hindi naman sasubmit. Kumbaga, halimbawa, nagresibo ka. Kumpanya yung nabigyan mo. Ang niresibo mo, 1 million. Isasubmit ng kumpanya yun sa BIR. Matitrace na galing sa... Oo. Hahanapin ngayon yung nagbenta na yun. Bakit walang niremit yung miski piso sa BIR? Doon na mag-uumpisa yung Staff mapping, mamamap na siya, tracing na. racing na yun. Yung po, yung team number na meron ako, matagal na yun na nagtrabaho. Walang problema, ma'am. Kaya, Ang TIN number, basta sa business, kung wala ka, sila magpo-produce. Ngayon, kapag naging dalawa yung TIN number mo, naka-register, papipiliin lang nila ako kung alin doon yung gusto ko ma-retain. Ngayon, kapag nag-duplicate ang TIN number, may penalty lang yun na 1,000. So, yun tapos na ang aming usapan at tomorrow, yun, asikasuhin na namin yung new business registration. So, nasatisfy ko naman sila sa kanilang mga tanong. I think so. Tapos, yun naman, naipaliwanag ko sa kanila yung mga kailangan nilang malaman. So, paalis na ako dito sa Vista Mall. At, pauwi na. Dahil sila lang naman ang lakad ko ngayong araw na to dahil nga holiday. Bukas, kung buhay pa, kung lulobin ng Diyos. So may release ako ng ATP sa 54A at yun lang, release ng 54A at saka mag-aasikaso na ako nung business registration na pag-usapan niya yung araw na to, no? So, uwi na ako. Biyahe na pa uwi. Maraming salamat po sa panonood at pagtitiwala ninyo sa Pilisa Bookkeeping Services. So, kita-kits tayo ulit sa susunod na vlog. So, maraming salamat. Kung sa mga may kailangan po sa atin na business registration, business related problem, pwede nyo po akong kontakin sa number na yan or i-message nyo po ako sa ating Facebook page na Pilisa Bookkeeping Services. At lagi naman po akong handang sumagot basta ako po ay gising. Minsan kasi tulog ako daw nakakasagot. Para po sa mga content like this, paki-follow po at paki-subscribe ang ating Facebook at ang ating YouTube channel. Maraming salamat po. At
Lagi ko pong sinasabi sa inyo na mag-ingat, mamanalangin bago magmaneho. Pray before you drive. This is Brian signing off. Maraming salamat po. Baboots!